Ngayong araw marami kaming bahaw kaya magluto naman tayo ng pork silog para sa pananghalian. I-update ko na rin kayo sa ating mini garden dahil finally nakapaglipat na ako ng mga tanim. Magandang araw mga mare, kamusta naman ang mga araw nyo? Eto nga't kakauwi ko lang nabili ng pang-ulam namin. Medyo marupok ako pagdating sa mangga kaya ayan at napabili ako. Bumili nga rin ako nitong tinapa dahil magluluto ako ng pansit malabon para sa merienda namin. Bumili rin ako ng konting manok para sa pang-stock namin. Pork silog nga ang napagkasundoan naming ulamin ngayong araw kaya papakulaan ko muna itong mga pork chop. Bale tinimplahan ko lang pala ito ng asin, bawang, sibuyas at pamintang buo. Eto at nagbalat na nga rin pala ako ng maraming bawang para sa fried rice natin. Medyo tinatamad nga ako maghiwa ng bawang ngayon kaya eto at gumamit na lang ako ng food chopper. Hindi rin nagalaw itong niluto kong kanin kaya naman sasangagin natin. Egg fried rice yung gagawin ko dito kaya eto at maglalagay ako ng 3 itlog. Gamit ang malinis na kamay, imimix lang natin ito para maghiwa-hiwalay yung mga butil at magpantay yung kulay ng kanin natin. Yung bahaw pala mga mare, overnight na sa ref at hindi ko tinakpan para mas buhaghag yung sinangag natin. Sobrang dami nga nitong bahaw mga mare kaya sigurado ako na hanggang hapunan na ito. Ikukot ko din pala ng harina itong mga pork chop natin para hindi magdinansay kapag piprituhin na. Finally, ito na rin ang ating pork silog. Ngayon naman ay i-plating natin. Kalahati ng bowl ang sukat ko dito mga mare kasi wala na kaming maliit na bowl. Sa lahat ng silog, itong pork silog talaga ang pinakagusto ko. Nag-slice na nga rin pala ako ng kamatis dito dahil masarap din itong i-partner dito sa silog natin. O diba, sira na naman ang ating diet mga mare. Binalatan ko na rin itong mangga kasi kanina pa ako nangangasim. Siya, ito na ang ating brunch for today. Kain tayo mga mare. Update nga pala dito sa ating mini garden. Sa mga bago pa lang na makakapanood dito, magtatanim pala ako dito ng mga gulay. Eto at natapos na rin mga mare itong pagpapatungan ng ating pananim. Hindi ko alam kung matibay na ba yan mga mare, pero bahala na, malalaman na lang natin. Hindi na rin ako bumili ng mga paso at itong lagayan na lang ng prutas yung paglalagyan natin. Mura lang din kasi ito at nasa 10 pesos lang ang isa. Tignan nyo naman na tumaalog pa so magkakaalaman na lang talaga tayo. Sako naman yung ilalagay ko dito para hindi malaglag yung mga lupa na ilalagay natin at para mas maganda rin yung drainage. Ito naman yung lupa na gagamitin natin. Last year ko pa talaga gusto magtanim ng mga gulay kaya lang hindi ako nakapag-focus. Kaya ang ending yung mga tinanim ko ay hindi ko rin nabuhay. Konti pa lang din yung alam ko sa pagtatanim no na dapat pala kailangan mataba yung lupa natin. At kailangan din buhaghag para mas makagalaw yung mga ugat lalo na kung ipapaso natin. O diba, from paghahalo ng sinangag ngayon ay maghahalo naman tayo ng lupa. Kaya salamat mare kung nakaabot ka dito. O siya, cow manure naman itong ihalo natin. Bigay pa to ng mga biyanan ko at matagal na nga to dito at ngayon ko lang nabuksan. Hindi naman na to mabaho since tuyo na ito. Ang ating unang itatanim ay kalamansi. Markot at buhay na ito kaya ililipat ko na lang ng paso. O diba nakakatuwa at meron na tayong namumulaknak na kalamansi. Naway mamunga to ng marami para may pangsausawan na kami. Bumili na lang din pala ako ng buhay na talong, kamatis at sili kasi sobrang liliit pa ng mga pinunla ko. Ito naman yung pechay na pinunla ng daddy at sobrang na-excite ako dito kasi mabilis lang itong tumubo. Ilang linggo lang ay dito na tayo kukuha ng pangnilaga.